Oy, magandang umaga po, gabi, hapon sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. Ako si Roy Cabonegro. Oo, tabang ginagawa po namin tong episode na ito, ay patuloy po yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, yung Subcommittee on the Philippine War on Drugs, on Illegal Drugs. Ito po ay motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine War on Illegal Drugs. At kung alam niyo po, nandun po, umatin po sa nasabing committee, ito pong ating ex-president Rodrigo Roa Duterte. At sa nalaman po natin na ang objective pala niyan is really para hindi ho masyadong malagay sa alanganin itong mga PNP chiefs na inappoint ni Duterte nung kanilang panahon do sa administration. Dahil nga may mga inquiry about extrajudicial killing. At regarding that, umamin po ang ating dating Pangulo na meron ho talaga daw siyang dead squad. Yun sabi niya. So, reaction natin doon, for me, parang it's a dead man's confession. No? Very willing po ang ating Pangulo na ilantad kung ano yung sa kanya, ipaniniwala niya at justification tungkol nga doon sa mga naganap na patayan. Sapagkat ito po ay perspective nung isang abogado na 40 plus years naging mayor at nanungkulan sa ating republika. So meron no daw death squad at may mga pagkakamali ang Philippine War on Drugs at isa na ho dito yung pagka-involved daw ng ilang mga mayor sa droga. At sinabi niya rin kung bakit. Kung bakit yung kasi mga mayor, tama yan napipilitan talaga sila na pumunta dyan o yung iba talaga willingly because of money. Your thoughts, Roy? Well, yung kanina, medyo nakakatas ng balahibo. Ano niya lang. Death squad. Sabi pa nga niya na yung senador, si Paco. Dahil nga, para sa kanya, it's simply a group of police directors, heads of police officers Davao, na nag-i-enforce ng batas. Ang problema dito, yung mismong pangalan, yung death squad, kung bakit nagkaroon ng ganong pangalan, is because of many documented cases ng mga pagkamatay, no? Many of which are still unresolved today. So, kahit anong tingnan mo dito, ito ay pag-amin na may hand yung mga naging leader sa Davao, including himself, sa pagtatatag nito mga squad. Now, kung paano na lang ito tingnan, kasi ano ba, biro na naman ba na basta mga grupo ng police. Hindi mo kang Roy, wag na natin i-treat na biro. Kasi mismo ang presidente mismo, yung dating presidente, kwento na hindi na siya biro. Kaya nga hindi na siya madadaan na gano'n, no? Kasi ang dami naman. Wag na natin, kasi baka sabihin na natin talaga nagbibiro na naman ito. Aminin na natin na talagang confession yan. Confession yung nangyari. Diba? It's very, very evident na confession. In fact, kaya nakakataas balahibo yung ganong klaseng basta na lang pag-amin na talagang there exists a death Hindi kasi squad. sabi nga niya, I think kaya ako maamin, Roy, is because he himself said na siya ay 74 na, siya ay may sakit, etc. At mukhang tama nga yung nasagap natin balita before na baka may cancer nga ang ating Pangulo. Kung mapapansin mo, no, iniba yung, kung nanonood ka ngayon, parang may butas dito sa kanyang, ang Pangulo, ang dating Pangulo. O baka parte ng biopsy yan. We have to thank the president, no? The ex-president, for being very frank. Kasi kailangan natin yan bilang bansa, no? Kumbaga, ina-explain niya sa atin yung perspektiba ng isang opisyales na on ground at may tunay na pagmamahal sa kanyang kapwa. Ang problema, anong problema, Roy, doon sa kanyang sinabi na death squad? Kasi alam mo kung bakit? I was very surprised, dahil even the people on the gallery actually clapped. They applauded him. Saan sila nag-upload?
doon sa ginawa ng Pangulo? Ano tingin The mo? whole idea of a state, local man o national, i-employ ng death squad para i-implement ang batas. That is by itself a failure. Lawlessness na yan eh. Failure na yan ng mga batas. Failure na yan ng ating mga institusyon. So doon pa lang medyo nakakakilabot na even that pinapalakpakan natin. Mukhang unacceptable naman po ata itong ganito. Hindi, alam mo Roy, I have to medyo I have to digress a little bit, no? I think what we're saying here is a disjunct, no? May malalim na pagkakaiba ng perspektiba tayong mga Pilipino regarding extrajudicial killing. Katulad na halimbawa ng sinabi mo ngayon, nakakapanindik balahibo. Ano pa yung sinabi mo kanina? Na kung ito ay ginagawa ng isang estado, ay parang failure siya. Failure siya ng ating sistema. Kasi bakit kailangan pa ng gano'n? Oo. At para sa iyo, sa tingin mo, yung pagkakaroon ng death squad ay? Well, to me, it's not a good thing dahil hindi pa kayang idaan sa mga regular na law enforcement mechanism natin. Kailangan ba na ganito ang mekanismo na meron tayo? At syempre, repercussion nito, talaga tayo na yung mga kaso, alleged case na 20,000 na extrajudicial killing is because, one of the reasons is because may mga ganitong mechanism. So, to me, kahit saan mo patingnan naman ito, nag-fail tayo kasi yung ating regular na sistema doesn't seem to be working. Kaya those who would like to do these things need to resort to extrajudicial killing and the creation and maintenance of death squad. Doon ako nangingilabot kasi ano pang ibang failure natin? Ano pang ibang failure? Hindi, nangingilabot ka doon sa failure o doon sa act itself? The act na may mga taong tulad ni Duterte, may mga taong katulad ni Duterte na naniniwala sa shortcut. Na kapag shortcut mo, kasi kanina katulad, alam mo, ginastify na niya yung shortcut niya kanina eh. Ang sinabi niya is, inorderan ko itong mga ito na encourage talaga naman laban itong mga to dahil kapag hindi nila pinatay, magkikidnap ulit yan, magdodroga ulit, magbebenta ulit ng droga. At para sa iba kasi, alam mo Roy, para sa iba, tama yun. Kaya may pumalakpak di ba? Pinapalakpakan nila dahil sa tingin ko, nakita nila na ang tapang naman pala ni Duterte. Na ganyan ang gagawin niya for the sake of his countrymen. Kasi yun ang pinapalabas ng dating Pangulo. That's right. Di ba? Pero, sa totoo, mali yun eh. Kasi unang-una, meron tayong batas. Ikalawa, sinabi mo nga kanina na due process, no? At ikalawa, it is prone to abuse. That's right. That's right. Halimbawa, magkaroon talaga. Saka yung in the past, yung mga unsolved cases sa Davao, hindi pa pagpapakita ito na it is prone to abuse. Kasi kung hindi ito prone to abuse, isa na nabigyan na ng hustisya lahat itong mga unresolved cases. Talagang na prone to abuse. Ngayon, hindi natin malaman kung sinong accountable, hinahanap pa natin. At hindi napipigilan yung mga ganitong proseso. Wala pang ibang alternatibo na mas makatao, na mas within the bounds of our laws, na hindi malalagay sa ganitong kalakaran na maaaring mauwi siya sa mga judgment lang ng mga individuals. It is too important to be left to individual police, di ba? Pinoprotektahan niya yung mga police. Sabi niya, ako ang kanyo, ibigay niyo sa akin. Huwag yung mga police. Pero in the first place, nilagay mo yung mga police sa isang sitwasyon na sila ang nagdi-decide. Di ba nga hindi dapat gano'n? Kasi nga, masyado nating shortcut. Kasi kung hindi po shortcut yon, ang mga procedures natin will not allow the individual police to make this decision in the first place. Kaya ako na-hipokritohan eh. Ngayon, sasabihin mo na pinoprotektahan mo yung police, nilagay mo nga sila sa ganong kalagayan eh. Nilagay mo nga sila sa ganong kalagayan na binigyan mo ng kapangyarihan masyado
na naging individual decision na. Ang isang bagay na dapat systematic by the system of our laws. Hindi yung due to individual decision, moral obligation ng bawat pulis. Masyado nating nilagay sa sobrang stress, sa sobrang situation ng ating mga pulis to have so much power over life. No one should have power over life kasi every life is sacred. Hindi pa ba natin alam yun? Ang strategy kasi ngayon ni Duterte is ialis dun sa perception na ginamit ang Estado. Kaya nga inamin niya na may death squad na mga civilian daw, na mga mayayamang dawawenyo, yan ang kasama. Pero pulis pa rin eh. Yung si Colonel Makasayer. Oo, pulis ang nag-implement. Sila ang nag-decide. Maaari mo bang sabihin na hindi Estado yan? Hindi pati ang malala doon, Roy, ang malala simple eh. Yung bang mga pinatay nila, totoong bang mga drug pusher ito? Isa pa yan. Isa pa yan. Kasi walang validation process, no? Hindi open. Oo, mali mo. Kaaway lang nila sa politika yan. Hindi nga natin mag-verify. Kahit kayong media, hindi natin mag-verify. Maabutan natin, patay na eh. Pero kung yan ay inasuhan ng maayos, mag-verify mo pa. Magkakaroon ka pa ng mechanism na kung saan pwede mo pang ma-check. Paano mo ma-check? I-decisionan mo na. Naging judge, jury, and executioner ka na. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na magkaroon ng ganyang kapangyarihan? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na dahil in behalf of the shortcut, ay lalagyan nyo ng ganyang kapangyarihan ang mga ilang tao? Mali po ata kasi pinag-uusapan po natin dito ay buhay. At ngayon, maraming buhay na, hindi na lang maliit na buhay, napakaraming buhay na ang na-permission nito. Di ba? Hindi lang naman yun napatay eh. Sa bawat napatay, ilang pamilya at ilang taon ang gugugulin para sa trauma na daanan nila. Ang epekto sa kanila na bawat pamilya. Ang dami-dami ng pamilya ng biktima, di ba? Hindi pa ba factor ito? Ang laki-laki na po ng numero. Parang wala na pong halaga ang bawat buhay. Ito ang nakakasakit ng loob dito, Ricky. Na ito'y pinapayagan natin yung ganito, no? Sa isang sistema ng pamamahala na nawalan na ng systems of law, parang lawless na tayo. Masyado na tayong lawless. Parang wala ano nga nila, ang contention nila is, Roy, ganito eh. Out of lawlessness, there will be lawfulness. Di ba? Kasi dinijustify nila yung killings. Ayan, dahil pinapapatay namin lahat, kita nyo ngayon yung Davao. Di ba? Tingnan nyo yung Davao, maunlad, etc. The safest city, sabi ni Senador Bato de la Rosa. No? So, na-justify. So, yan, yung ganyang logic, unfortunately, it resonates to many different Filipinos. To Filipinos, actually. That's the reason why even yung sa gallery, palakpakan eh. Di ba? Kasi ang tingin nila, may droga, kailangan sukpulin talaga ng ironclad. Dapat yan, sabi nga nila, kamay na bakal. Di ba? And I think, yun ang naging rason kung bakit napilitang itong ating dating Pangulo na pumunta mismo sa Senado kasi gusto nilang i-justify eh. They really want to justify what they did. At gusto na niya na i-shield din itong mga opisyalis niya dati para sa kanya na mismo ang blame, no? And I think the ex-president Roy, I think nandun na siya sa isang, for me lumalabas, yes, ang Pangulo ay sabi nga niya mismo in his own admission, pumatay. Yes, may death squad. Ang tanong is, it seems that he's trying to position himself as a martyr, as a hero. No? Dahil siya sa kanyang mga... Narinig ko na rin itong martyr na ito. Di ba may isa tayong naging guest sa isang forum natin na sinabi rin na yung anak naman niya ay martyr din, magiging martyr din for the cause. Kaya kailangan ma-persecute ngayon. Bakit ba itong pamilya na to ay gustong maging martyr? Hindi ba pwedeng maging held accountable na lang sa kanilang mga kasalanan sa bayan? Hindi natin kailangan ng martyr. Ang kailangan natin ay justisya.
ang problema, Kailangan natin ng justisya. may mga tao na katulad din bawa, base dun sa mga pagtatanong, si Senator Jinggoy Estrada, itong si Senador Villanueva, ang tingin nila parang hindi pagkakasala eh. Ang tingin nila, hero pa ito. Martir. Di ba? Parang pinapakita lang yan. Yeah. Pinapakita lang yan kung gaano karami na ang bulok sa loob ng ating gobyerno. Dahil hinayaan natin na ganitong mga uri ng tao ang ating napipili sa loob ng ating mga posisyon sa gobyerno. Dahil sa tagal ng panahon na ibinigay natin to sa ilang grupo lamang, nakala nila sila lang may karapatang mamuno, at sa tingin natin tayo ay wala, ayan ang napala natin. Naging normal na ang hindi dapat normal. Hindi po normal ang magpapatay lang ng tao. Hindi po normal na mag-shortcut tayo sa ating mga batas. Bakit pa tayo nagkaroon ng Republika ng Pilipinas? Kung hindi naman natin susundin ang batas, magkanya-kanya na lang kaya tayo. Ano, gusto nyo? Nang walang batas? Magkanya-kanya tayo? Lahat tayo polis? Lahat tayo militar? Yan ba ang gusto ninyo? Eh, babaliktad sa kung saan nakalibing ang ating mga national heroes na nagpakamatay, nagbigay ng buhay, no? Para mabuo itong Republika ng Pilipinas. Kung ang sinasabi nyo lang naman, in the name of shortcut, dahil palpak kayo, hindi nyo kayang gawin ng trabaho, akala nyo, kayo lang ang kayang gumawa. Hindi nyo pinagbigyan yung iba. Ngayon, pumalpak kayo, mag-shortcut kayo. So sa pag-shortcut nyo, kami ang maabala, kami ang mapapatay. Tapos sasabihin nyo, justified. Mga sira ba mga ulo ninyo? Yan po mga kababayan, no? Mag-subscribe and like po kayo sa aming channel. At ayan, no, ngayon napapanood ko pa rin, Roy, no? Na parang ang lalakas ng mga apog ng mga ito eh. Sobra na to. Hindi na ito dapat i-tolerate na. Sobra na. Hindi ito ang kabuuang values ng Pilipino. Sa mga Pilipino, makikinig po nito, ito ba tayo? Ganito ba tayo? Nasisiraan ba kayo ng bait? Ito na ba ang normal? Nasisiraan ba talaga kayo ng bait? Napayagan natin ito? Hindi po natin ito pwedeng mapayagan. Justisya ang kailangan, hindi martir. At wala silang karapatang maging martir. For God's sake, ang dami pa hong namatay sa bansa na ito na pinaglalaban yung mga mahalaga para sa maraming tao. Yun ang mga martir. Hindi itong mga ganitong tao. Gagawin itong martir. Ako, I do not support it. Isusuka ko yung plano na yan. Kailangan i-thwart natin yung plano na yan dahil sobra na. Kalokohan na, ginagago na tayo ng mga to. Yan po mga kababayan, no? At sana magmuni-muni talaga sapagkat this is a very sad day for us as a nation. Maraming po salamat po, mga kababayan. Ayan.